Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Muli po, narito po tayo sa ating pong Bible study dito po sa Rema Philippines tuwing alas 4 po ng hapon. Hayaan po natin na muli po tayong mag-aral sa ating pong pinag-aaralan ngayong week na ito. Ang title po ng ating pinag-aaralan, Weapon of Warfare. Amen po. Ayan, tayo po ay may laban. At ang kalaban po natin, ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mahukbong espiritual ng kasamaan. Yan ang kalaban ng nating mga Kristiyano. At ngayon, weapon of warfare. Spirit-filled tools to defeat darkness. Praise God po, napakahalaga po ng ating pinag-aaralan dahil tayo ay tinuturuan ng Diyos nang binibigyan tayo ng bagay o tools na para matalo natin ang kadiliman o yung darkness. At number 6 na po tayo ngayong araw na ito. Natapos po ni Pastora Giselle kahapon ang 1 to 5. Amen po. At ngayon, pang number 6 po tayo. Ang number 6 po na ating pag-aaralan na tools to defeat darkness. Ang number 6 yung helmet. Napakahalaga po sa buhay ng isang nakikipaglaban. Halimbawa sa isang sundalo, ang helmet. At yung helmet po ang nagbibigay ng proteksyon sa ulo. At ngayon, ang sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. At kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu Santo sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen. Sinasabi niya po diyan, helmet ng kaligtasan. Amen. Kasi ang sinasabi diyan, target ni Satanas ang isip natin. Papaisip niya sa atin ang mga bagay na negatibo at mga pangit na ipapaisip niya sa atin yung mga pangit. At ngayon, kaya napakahalaga po yung helmet ng kaligtasan. Dahil ito ang magbibigay sa atin na helmet ng kaligtasan na alam mo ang salita ng Diyos na pagkadating nandyan yung bulong o yung pinapaisip sa iyo ng kaaway, yung mga bagay na negatibo at yung mga bagay na pangit, at yung bulong ng kaaway, lahat tayo, walang exempted po sa bulong ng kaaway. Ultimo, ang ating Panginoong Hesus, siya po ay binulungan. At siya po ay kinausap ni Satanas. At sa isip na binulungan si Jesus, binulungan niya tayo, binubulungan ang bawat Kristiyano ng mga negatibo. Amen po. At doon nga po sa Matthew chapter 4 verse 4, 'di ba? Nung time na si Jesus ay nanalangin, ang prayer and fasting at siya ay nagutom, 'di ba? Si Jesus kumbaga kinausap, binulungan ng kaaway, amen po. At ngayon, alam ni Jesus, suot ni Jesus ang helmet ng kaligtasan sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen po. Ngayon, habang lumalaban ka sa sakit, habang lumalaban ka sa kahirapan, ngayon, ang kaaway po, bubulungan niya tayo na, ang bulong ng kaaway, minsan ipapaisip niya sa iyo na, wala na, hindi ka nagagaling. Wala ka nang pag-asa, hindi ka na makakaahon dyan sa kahirapan na yan. Amen? Pero kung alam mo kung suot mo ang helmet ng kaligtasan, na alam mo ang pangako ng Diyos na sa mga latay ni Jesus, pinagaling ka ni Jesus, at yung sa Panginoon ay merong kasaganahan. Amen? Kaya nga, kailangan suot natin ang helmet ng kaligtasan. At pang number 7, na sinasabi niya po rito, ay yung tools to defeat darkness. Ang pang number 7, yung prayer. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo
sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen? Ang tools na binibigay sa atin ng Panginoon ngayong hapon ay yung mahalaga ay yung prayer. Amen? Yung prayer, ang kalaban natin ay hindi tao kundi nga Espiritu. Kaya ang tools, ang gagamitin nating weapon ay yung prayer. Amen po. Ngayon, kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? Dapat lagi tayong manalangin. Amen? Kaya dapat pray constantly. Kasi ang kaaway natin ay nakahanda. Sabi nga, ali-aligid. Naghahanap ng masisila, naghahanap ng pagkakataon na pwede niya tayong atakihin. Kaya nga, si Jesus, di ba, nung time na siya ay nasa Gethsemane, kumbaga, nandun yung atake, nandun yung atake ng kaaway sa kanya. At si Jesus, nung time na siya ay ipagkakanulo, nung time na siya ay nasa Gethsemane, ang ginagawa ni Jesus, nagpe-pray. Amen po. Kasi hirap na hirap siya eh. Nung time na yon, nandun yung naglalaban ng kalooban niya, na nung time na siya ipapako na sa krus, nandoon na nahihirapan ng kanyang kalooban. Pero ang sabi niya doon, yung prayer niya, Lord, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen? Kaya nga sabi niya diyan, yung weapon natin ay yung prayer. Sa time na under attack o inaatake tayo ng kaaway, ang pinaka-tools na gagamitin natin ay yung prayer. Amen po. Kaya nga sinasabi, di ba, prayerless is powerless. Kaya kung kulang ka o wala tayong panalangin bilang isang mga Kristiyano, is powerless po tayo. Kaya yung prayer ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan o ito yung tools na gagamitin natin para madipit natin ang darkness. Amen? Kaya nga 'di ba sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 14 verse 32 to 38, ang sabi niya po diyan sa Matthew chapter 14 verse 32, ang sinabi niya po diyan na hanggang ngayon hindi pa ba kayo baka panalangin? Amen po. Sinasabi niya po dito, basahin ko po. Ay, sorry po, hindi po pala 14. Ayan po. Ang sinasabi po diyan ni Jesus na hanggang ngayon hindi ba kayo makapagpuyat at manalangin? Amen po. Kaya nga po ang sinasabi po diyan ng salita ng Diyos na kailangan po natin ng panalangin. Amen. Kailangan tayo laging may karga o mayroon tayong panalangin bilang isang mga Kristiyano kasi ang laban natin ay araw-araw ng buhay natin ay may laban lang. Amen? Kaya may prayer dapat tayo at ang tools na binibigay sa atin ng Diyos dapat lagi tayong may panalangin bilang isang mga Kristiyano. Amen po? At yung pang number 8 po na pag-aaralan po natin na weapon of warfare, spirit-filled tools to defeat darkness. Pang number 8, yung faith. Amen? Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Ang sinasabi niya po diyan, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, fight the good fight of faith. Amen? Ang pakikipaglaban natin, kailangan lagi tayong may pananampalataya. Ang faith, ang isang tools
para malabanan natin ang gawa ng kaaway o atake ng kaaway. Amen po. Naalala ko po yung kwento ni Jairo nung time na yung anak niya ay nag-aagaw buhay. Amen po. Nung time na yung anak niya ay humihingi siya ng tulong sa Panginoon at during ng paglalakad nila Jesus papunta sa bahay ni Jairo, at ngayon, ang nangyari, may sumalubong na mga tao kay Jairo at kay Jesus. Ang sabi, wag mo nang balahin ang guro o si Jesus. Ang sinabi ng mga tao, patay na ang anak ni Jairo. Pero ang sabi ni Jesus kay Jairo, tinignan niya si Jesus. Ang sinasabi ni Jairo, wag kang matakot, manalig ka. Ang faith ang kailangan para makakilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus kay Jairo, tinignan niya si Jairo kasi nung time na nabalitaan ng mga tao, binalita ng mga tao kay Jesus at kay Jairo na wag mo nang gambalain si Jesus, patay na yung anak niya. Ngayon, ang sinabi ni Jesus, wag kang matakot, manalig ka. Faith over fear. Amen po. Nandoon na kailangan na meron tayong pananampalataya sa pagharap o sa pakikipaglaban natin sa mga gawa ng kaaway. Kailangan lagi tayong merong faith. Amen po. Kaya kaya nga sinasabi ni Jesus, 'di ba, yung sa aral sa puno ng igos din, 'di ba? Nung time na nakita ni Jesus, naglalakad sila na wala na itong bunga. Ang sabi ni Jesus, mula ngayon hindi ka na kinabangan. At ngayon, pagbalik ng mga alagad, alam niyo po, nakita nila napatay na yung puno ng igos. Alam niyo po ang sinabi ni Jesus dun sa Mark chapter 11, 'di ba? Manalig kayo sa Diyos. Kaya kung sasabihin mo ninuman sa bundok na ito na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig siya sa kanyang puso, ito'y mangyayari o ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Amen po. Kaya nga ang faith, ang tools o weapon na gagamitin natin sa paglaban natin sa mga gawa o mga palaso ng kaaway. Amen po. Sabi nga diyan, kung gusto mong manalo sa laban, kinakailangan ng faith mo. Amen po. Kung gusto natin manalo sa laban, ang kailangan natin bilang isang Kristiyano ay meron tayong pananampalataya. Amen. Ngayon, punta po tayo sa pang number 9. Sinasabi po rito, tools to defeat darkness. Pang number 9, yung power. Amen? Ang sinasabi niya rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Okay, focus po tayo doon sa kapangyarihan. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan o authority. Ngayon, yung kapangyarihan na yan na ibinigay sa atin ng Diyos, kaya nga 'di ba sinabi sa Mark chapter 16 verse 17, ang sino mang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Amen? Ngayon, ang isang mananampalataya, ang isang sumasampalataya kay Jesus, ay mayroon tanda ng kapangyarihan. Mayroong tanda na lumalabas sa kanya na kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan na yon? Ang sinasabi ng Mark 16, kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Amen? Kaya nga, meron tayong kapangyarihan na palayasin ang gawa ng kaaway. Kaya, praise God, ang kaaway po ay takot sa isang Kristiyano. Sa isang tunay na Kristiyano, takot ang kaaway. Bakit? Kasi merong kapangyarihan ang bawat isa na sumasampalataya kay Jesus na palayasin ang gawa ng kaaway. Amen? Kaya nga 'di ba sinasabi rin sa Luke chapter 10 verse 19, amen po. 'Di ba? Sinasabi niya, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, yurakan o apakan ang gawa ng kaaway. Yung na ngayon nasa authority natin na apakan ang mga gawa ng kaaway. Amen po. Matthew 16:16, amen po. Meron din tayong kung ano mang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, ano mang pakawalan mo sa lupa, ay papakawalan sa langit. Amen. Kailangan dapat alam lang natin ang authority o kapangyarihan natin. Amen.
At dapat alam natin ang katatayuan natin sa harap ng Diyos at sa harap ng kaaway. Dapat bilang Kristiyano, alam mo ang kinatatayuan mo. Amen po? Dapat alam mo, kilala mo ang Diyos na nasa iyo. Amen po? Dahil meron kang kapangyarihan na binigay ang Diyos sa bawat isa pong sumasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga 'di ba, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa akin? Amen po? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen po? At alam niyo po, napakahalaga po nga, kailangan alam lang natin ang katatayuan natin. Alam mo ang pangako ng Diyos, alam mo ang authority mo, alam mo ang kapangyarihan mo. Amen? Ma-sidetrack lang po ako. Nung time na first time ko pong magpa-deploy as a manggagawa o worker sa REMA, nung time na na-deploy po ako ng Zambales, talagang literal po na hindi ko pa alam ang authority bilang isang Kristiyano dahil nga first time magpa-deploy at hindi pa ganun kalalim na Kristiyano, pero nag-desire na maglingkod sa Panginoon, nagpagamit sa Diyos. Alam niyo po, hindi ko alam kung ano yung authority ko, hindi ko alam kung ano ba yung mga yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa akin. Amen po. Alam niyo po, nung time na yon, doon sa Zambales, yun yung outreach na na-deployan ko na walang kuryente, madilim, paggabi na talagang nandoon na medyo talagang merong takot kang mararamdaman. Amen? At ngayon, alam niyo po, meron akong pinanghawakan na isang verse doon nung time na yon kasi pagpupunta tuwing masi-CR kami, tuwing pupunta kami sa CR, talagang medyo may takot kang mararamdaman. At ngayon, pinanghawakan ko po yung 1 John chapter 4 verse 4 na sinasabi doon na mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos nasa sa akin kaysa Espiritu ng nasa sanlibutan. Kaya ngayon, pinanghawakan ko yun na mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos na nasa sa akin. At alam niyo po, nalaman ko na yung mga kapangyarihan o authority na ibinigay ng Diyos. Kaya natutunan ko na mag-binding and loosing. At alam niyo po, praise the Lord, ngayon, kailangan alam lang natin yung authority natin, yung kapangyarihan natin. Kasi weapon of warfare, spirit-filled tools to defeat darkness, ay kailangan alam natin yung kapangyarihan natin, yung power na ibinigay sa atin ng Diyos, yung authority na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Amen po? Ngayon, pang last po na i-share ko po sa inyo ngayong hapon ay yung salvation. Sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 12, kaya nga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Amen? Ang sinasabi diyan, magpatuloy sa kaligtasan. Kailangan bilang isang Kristiyano, nagpapatuloy tayo doon sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi po tayo dapat na lalabas sa bakuran ng Panginoon. Dapat nagpapatuloy tayo nandun tayo sa bakod ng Diyos. Hindi tayo lalabas doon sa bakuran ng Panginoon. Kasi sinasabi ng James chapter 4 verse 7, sinasabi diyan, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Amen? Kailangan kailangan sakop ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sakop ka ng Panginoon. Kailangan nandoon na yung hindi ka aalis, hindi mo mawawala, hindi aalis o hindi mawawala sa iyo yung kaligtasan. Amen po. Kaya nga kung tayo lang talaga, kung wala ang kaligtasan ng Diyos sa atin, kung wala si Jesus sa atin, kung tayo lang, wala talaga tayong laban sa mga demonyo. Wala talaga tayong laban sa mga masamang espiritu na naghahari-harian dito sa mundong ito. Hindi tayo uubra. Wala tayong panalo. Wala tayong panama sa kanila. Kaya nga, kailangan nandoon lang tayo sa kaligtasan ng Diyos. Nandoon lang tayo sa salvation na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kailangan nananatili tayo na nagpapatuloy sa kaligtasan ng
Panginoon. Amen po. Kasi kung lalayo o lalabas ka sa bakod ng Diyos at mawawala ang salvation o kaligtasan ng Diyos sa atin, mawawala yung tools to defeat darkness. Mawawala. Kasi ang kapangyarihan lang ng Diyos, ang Espiritu lang ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na malabanan ang kaaway. Amen? Kaya nga may last verse po akong basahin sa inyo bago ko po i-close dito po sa Psalms chapter 91. Ang sinasabi po rito, verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uri ng mga paghihirap sa inyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel at sila'y susubaybay, kahit sa ang dako ikay maparoon tiyak iingatan. Amen? Si Yahweh, ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anumang uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Pag si Yahweh o ang Diyos ang ating tagapagsanggalang at ang pinili natin sa ating buhay na ang Diyos ang mag-iingat, hindi tayo aalis sa salvation ng Panginoon. Magpapatuloy tayo sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na malabanan at mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway. Amen? Kaya, ayan po ang pinag-aaralan po natin ngayon na weapon of warfare, spirit-filled tools to defeat darkness. Number 6, helmet of salvation, prayer, faith, power, at yung number 10, yung salvation. Kaya, yan pong mga bagay na yan, ang mga pinag-aaral natin at pag-aaralan pa ngayong week, maganda po na makuha natin tong mga tools na ito kasi yan ang gagamitin natin pag nakaharap natin o na-encounter natin ang mga atake o gawa ng kaaway. Amen po. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, amang banal na makapangyarihan sa lahat sa dakilang pangalan ni Jesus. Maraming salamat sa mga bagay na itinuturo mo sa amin sa hapong ito, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na kailangan namin, Panginoon, ng mga tools na ito para malabanan namin o madipit namin ang kaaway. Salamat, O Diyos, dahil tinuturuan mo kami ng mga bagay na ito para makalaban kami o mapaglabanan namin ang mga lalang o gawa ng kaaway. Lord, salamat, Panginoon, sa authority o kapangyarihan na binigay niyo po sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa mga helmet of salvation, Panginoon, yung binigay mo sa aming salvation, prayer, Panginoon, faith, Panginoon, yung power, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil Lord, ito ay magagamit namin sa time na haharap kami sa mga gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga salita mo sa hapong ito. Maingat namin binabalik sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagdakila at pagsamba sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, magandang hapon pong muli sa bawat isa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po sa bawat isa.